Dumanas ng matinding pahirap ang dalawang aso't kinatay sa La Trinidad, Benguet. Sa kuha ng isang concerned citizen, makikitang hindi mapakali ang nakataling puting aso. Katabi lang nito ang isa pang itim na asong wala ng buhay at hinampas pa rin. Hindi na nakunan ang sumunod na nangyari pero kinatay rin daw ang puting aso. Madalas daw na nagkakatay ng aso sa lugar para gawing pulutan. Nai-report na ito sa mga otoridad. Kinunda na ito ng isang animal group na desididong magsampa ng reklamo laban sa mga sangkot. State of calamity idineklara sa Bohol at Bukidnon dahil sa dami ng dengue cases. Dry run para sa 100% na RFID implementation sa Cavitex sisimulan sa September 14. Pilipinas nanguna sa domestic tourism sa Southeast Asia. Asia's leading beach destination din ang Pilipinas sa 2024 World Travel Awards. Sa mga gustong makascore ng tipid travel packages, meron yan sa 35th Philippine Travel Mart. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. 10 researchers at scientists ang paparangalan sa 73rd Annual Convention ng Philippine Association for the Advancement of Science and Technology sa Lunes. Yan ay para sa kanilang kontribusyon sa science and technology pati sa kalusugan. Ang convention ay magsisilbing platform para pag-usapan ng food security, pagpapalakas ng mga agricultural cooperative at tech-based startup companies. Tungkol sa Young Love, ang bagong single ni Jillian Ward. You just gotta know you'll be alright. Isa raw si Jillian sa mga sumulat ng lyrics ng Be All Mine. Naka-collab pa niya ang South Korean rapper na si Trudy. Produced and composed din ito ng South Korean music producer na si Kim Hoon-jik. May hatid namang kilig ang tandem nila ng social media personality na si Brent Manalo sa music video. Jeje Words, Konyo, nakahabol ba kayong maintindihan ang mga lengguwaheng yan? Nako, keep up dahil may bago na namang mga kataga ang new gen. Panoorin sa report ni Katrina Son. Teaching my mom Gen Alpha Slash. Skibidi, Mewing, at Sigma. Teka, walang alien invasion ha? Tila bagong lengguwahe yan ng mga kabataan ngayon, lalo na ang Generation Alpha o yung ipinanganak mula 2010 hanggang kasalukuyan. For the Riz, as in added charisma, dapat talagang malaman ng mga ito para iwas FOMO, fear of missing out. Si Jen De Leon na isipang gawa ng video ang mga salitang ginagamit ng 9 na taong gulang na anak at ang katumbas na meaning. Bad, Skibidi, Best of the Best, Sigma, Talking a Lot, Yapping, Winning, Big W, Lose, Big L, Did Well, 8. Parang hindi ko sila naiintindihan. Sabi ko, parang iba yung mga words na ginagamit. Sinikap daw niyang pag-aralan ng mga salita. Nakikisali ako sa games nila or minsan nakikinood ako sa mga pinapanood nila. Happy and fun. Fun. Why? Because now she's trying to learn our language and it's also funny the way she says it. Pero NGL, no cap daw. O not gonna lie, not joking. Pati si Mommy Jenny, Minsay, nalilito na rin, FR. Nakita namin sa post ng anak namin, so medyo parang ano to, parang hindi yata maganda to. So yung pala, yung mga Gen Z ngayon, Gen A, is may mga ganyan na sila, is parang show the line. Isa raw sa paboritong gamitin ng kanyang anak ang salitang sus. When my classmates are doing something suspicious. Marami nga mga bagong salita ngayon ang ginagamit ng mga kabataan na karaniwan na hihirapang intindihin ng mga nakakatanda. Ang mga bagong salitang ito tinatawag na socialect. Hindi lang din daw ito nangyayari sa Pilipinas, kundi maging sa ibang bansa. Katrina Son, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat ninyong malaman. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.